Manager, madaya ba huli? Hindi pa nalabas bang kaso? Mahirap yung panghuli pag po yung masama ang panahon. Medyo hindi po mapanatag yung mga mangingisda. Ang mahirap naman dito sa Lawa, may season kasi din dito ng panghuli. Lalo ngayon naharap tayo sa Amihan season, talagang walang makalabas dito. Doon sa barangay na pinapower namin, about 25 to 50% depending on the month. For solar, especially our best month is the summer months. So, kahit mag-maintenance mode yung mga plants na yon, the solar plants will be producing. So, hindi na tayo mag-yellow alert dapat. Nagkaroon kami ng pangamba dahil ang alam namin baka kami mawalan ng pangisdaan o posibleng mabawasan po yung aming pangisdaan. Kahit kami mag-humiga dyan pagrarally, wala naman po kami magagawa talaga eh. Pumupunta kami dun sa mga komunidad na tinatawag natin technically speaking na host communities ito, no? Lagi ang tanong namin, ito ang technical na aspeto niyan, ito ang itsura niyan, para sa inyo, paano ito magiging patas? Humihiling po kami ng number 1 po pagka yung naikabit na po yung solar panel, magkaroon po ng regular na leak seeding po. Manganganak po ang isda sa ilalim ng Sa pag-unlad, wala kaming tutol. Yun nga lang, talagang medyo may konti tayong agam-agam kasi maapektuhan yung talagang pangingisda. Naging mas okay yung response ng mga locals, especially the fisher folks, when they found out na the project will benefit them in so many ways. Since we will be there for 20 years, syempre inisip po na relationship with the communities. What we can promise is that definitely there will be a meeting in the middle. Tingin natin ito ay isang magandang kaso ng Just Energy Transition at unang magiging kaso ng Just Energy Transition sa Pilipinas kung saan tatayo ang lahat doon sa negotiating table at lahat tayo ay equally happy. Kung kaya naming mag-transition, what's stopping you? Bilang may kapasidad, bilang may resources, at bilang historically kayo yung polluters. Inaano na namin ang aming sarili kasi maraming itatayo sa Lawa. Ang may itatayo pa diyang mga highway, yung sa project ng provincial governor. Malaki nga ay pinagbago ng Lawa ay hindi kagaya nung araw na marami siyang mga halamang dagat, halaman sa Lawa na pinagtataguan ng isda. Ngayon masyado ng ang Lawa, kumbaga sa polluted na masyado. Nagsimula kami doon sa aming mga kabataan. Sinasabi ko sa kanila, mag-aral kayo mabuti. Bilang paghahanda natin, hindi natin malalaman kung ano pang itatayo dyan. Maging nandyan na kayo, huwag na kayong umasa na kagaya namin noon na tumutok lang sa Lawa. Hindi na natin pagkukunan ng magandang ang Lawa. Yung source na magandang kita talaga. Ayaw kong mangisda na. Kasi nga yung mga anak ko, hindi nga tinuruan ng tatay niya ng mangisda. Para hindi na maranasan kasi mahirap talaga eh. Delikado, tapos yung hirap.
Kaya kailangan mag-aral ng mga bata ngayon upang mabago yung buhay. What happens then with our food security? Yes. What happens then with our food sovereignty? Ang prioridad ba ng pamahalaan ay towards infrastructure or towards food security? Kasi in this case, nagiging competing interest na siya. No? Kasi you're essentially deciding how do you use the lake? What do you use the lake for? Is it for commercial purposes or is it for fishing purposes, food generation purposes?